Pag-usapan natin, posible lang po, mga gamot, merong mga supplement, merong mga chemical na posible lang makasira sa atay. Ang point ko po, pag nireseta ng doktor, binibigay sa inyo itong mga listang gamot na ibibigay natin, itutuloy naman natin. Pero at least alerto tayo, alerto rin yung doktor, itong particular na gamot, pwede palang makasira sa atay in a small percentage. Siguro 1%, 2%, lagi pong ganoon eh. Lahat naman ng gamot, titignan mo, may side effect pa. Kung di ka nagka-side effect, hindi ka kasali sa 1% na may side effect, di okay lang. Pero kung nasama ka doon, eh, alam nyo, unknown pala to na nakakasira sa liver. Tingnan natin ha. So, consult your doctor. Pag ano nireseta, ano yung tamang dosis, yun ang iinumin. Kadalasan yung nagkaka-liver problem dahil sa gamot, over the counter, sariling inom at na-overdose sila. Ang tawag dito, toxic liver disease or toxic hepatitis, pwede sa gamot, pwede may ilang supplement din, may chemical, may solvent, may alcohol, syempre alak, nakakasira ng atay. Yan po, nasisira yung atay. Ano ang sintomas na naapektuhan yung atay? Let's say, may ininom kayong gamot. Nasusuka, okay, sumusuka, nagbabago kulay ng ihi, nagda-dark urine, at naninilaw, jaundice. Pag nanilaw, ayun, may sira na yung atay. Medyo serious na yon. Ito mga symptoms ng liver damage kung sa gamot. Sumasakit ang tiyan, masakit dito sa right side, namamaga yung atay, nausea and vomiting, ayan o, sa right side. May nilalagnat, may inaantok, may naninilaw ang mata at balat, at very yellow ang urine. Minsan nadi-disorient. Okay? Meron ding mga rashes yung iba. Umpisa na natin ha. Posible lang to. Okay? Hindi ko sinasabi tigil yung gamot. Kailangan yung gamot. Pero ganyan po talaga kami mga doktor eh. Let's say amlodipine, ang gandang gamot sa high blood, binibigay ko sa lahat. Pero may 2%, 3% nagmamanas sa amlodipine. So pag nagmanas ka sa amlodipine, ay baka ipapalit ko sa iba. Aspirin, ang gandang gamot. Yung iba nag-allergy. Nag-allergy. So titigil mo yon. Pero itong mga gamot na ililista ko, medyo known sila. Kilalang babantayan yung atay natin. Some medications nakasira. Number 1, simpleng paracetamol, acetaminophen. 'Di ba ito pinaka-safest na gamot, 'di ba? Safe nga siya na gamot, pero nakita nila sa pag-aaral, pag merong na-admit sa ospital, ang problema tinamaan yung liver, ito yung pinaka-common na may kasalanan. Bakit? Paracetamol kasi lahat tayo umiinom eh. Lahat nagkakalagnat, tanda, bata. Lagi na sa bahay itong gamot na to. Kaya minsan, kung merong gustong mag-over na inom, ito yung nakukuha nila na available. Ito yung ginagamit. So, sa normal dose, okay dapat ang paracetamol. Walang kaso. Pero pag nasobrahan, na overdose, liver ang tatamaan. May a few instance, kahit daw sa normal dose, bahagya tumataas yung liver enzymes, yung SGPT, SGOT, medyo natatamaan konti, tapos nawawala din naman. Kaya sabi ko nga, pag nireseta ng doktor, yun lang ang time na iniinom sa tamang dose lang. Okay? Number 2, ito, aspirin, pwede rin mag-cause pala ng liver problem. NSAIDs, pain reliever. Lagi ko naman pinapahid ba? Pain reliever, mga ibuprofen, mefenamic acid. Pag nireseta ng doktor, baka 3 days, 1 week, o tigil mo na. Pero, ang pain reliever, lagi ko sinasabi sa inyo, ba? Pwede makasira ng kidney, pwede makasira ng tiyan, ma-ulcer, at pwede rin makasira ng atay, liver. Pero, kailan siya nakakasira? Pag matagalang iniinom, pag sariling inom na lang, pag high dose ang naiinom, nasosobrahan ng dose. Ayan o, ginagawa. Minsan yung iba dyan, konting sakit ng ulo, pain reliever agad. Mas maganda po, hindi. So sasabihin nyo, Doc, hindi nila ako iinom. O pwede ka hindi uminom. Pero the point is,
Hindi naman sa lahat ng tao eh. Maybe 99% ng tao walang problema. Pero kung ikaw yung matatapat sa 1% na tatamaan na yung atay mo pala, nagre-react ka dito sa mga gamot na to, at least alam na natin na kilalan na siya. Ibig sabihin na pag-aralan siya, known siya na bantayan ang liver. Ito pa, okay? Ang daming mga gamot, okay? Si Doc Lisa, umiinom ng atorvastatin yan, di ba? Mataas cholesterol niya, namamana niya. So, statins para sa cholesterol, kailangan inumin, di ba? Kung lalo nang mataas cholesterol mo, post-heart attack. Kaya lang, pag nagbibigay kami bilang cardiologist, nagbibigay kami simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, babantayan namin yung liver. Baka after 1 week, 2 weeks, check namin SGPT, SGOT, o tumataas ba? Diba? May small chance na tumataas. Pag tumaas, either binabawasan yung dose o tinitigil, papalitan na iba. Mga antibiotics, merong known na posible lang naman, mga coamoxiclav, erythromycin. Merong gamot sa autoimmune disease. Ito medyo matatapang na, methotrexate, azathioprine. Merong pang steroids. Steroids, lagi naman binibigay. Allopurinol, very common. Sa gout, binibigay. Pero maraming side effect eh. The point is, ito pa, antiviral drugs. TB, gamot sa TB. Pag nagbibigay kami ng gamot sa TB, di ba, 6 na buwan yan. Apat na klaseng gamot, di ba, iniinom. Binabantayan talaga liver niyan. After 1 week, 2 weeks, check ang SGPT, SGOT. Pag tumataas, tigil. Okay? Pag naninilaw, tigil. Okay? Pag sumasakit dito, tigil. Nakabantay lang tayo. Parang hindi naman dapat mangyayari, pero kung ikaw yung matsatsambahan, dapat maingat tayo. Okay? Some lang and just be aware. Yan ang binabantayan natin mga Hindi lahat. So, hindi lahat. Mga naka-maintain, okay na doon. Pag naka-maintain kayo, ibig sabihin, hindi na tinatamaan yung atay niyo, okay kayo. Like ako, meron ako bagong iniinom na gamot. Okay? May iniinom akong gamot. Pag babasahin mo, daming side effect. O, ngayon, nakakadalawang linggo na ako. Wala naman akong rashes. Hindi ba ako nilalagnat? Mukhang okay naman. So, tuloy-tuloy na ako sa gamot ko. Usually, sa umpisa, kaya nga, inuunti-unti ko lang muna eh. Okay ba sa akin? Diba? May tao, pwede kumain ng hipon. Diba? Bigyan mo ang daming alimango, happy. May tao, bigyan mo konting alimango, ma-hospital, ma-allergy. So, kanya-kanya eh. Pero ito kasi, nababalita na, nare-report na ito yung common na pag ito, pwede umiyak yung atay. At pag wala dyan, okay naman. Pag wala dito, usually wala. Iba babantayan mo, baka kidneys na mababantayan mo, o ibang problem naman siya. O. Kasi nga, wala tayong choice, lahat naman may pros and cons. Hindi lang gamot, meron din mga supplement na binabantayan din. TB treatment at liver disease, common yan. Normally, 4 na gamot bibigay sa iyo eh. Pero yung 2 doon, laging binibigay. Paano kasi maganda, malakas, at mura? INH, rifampicin. Kaya lang sila yung binabantayan for liver. So, pag tumaas ang SGPT, SGOT, kailangan natin patayin yung tuberculosis. Hindi mo na pwede hayaan. Pag hinayaan mo yung TB, uubusin niya yung baga. Di lagot din tayo. So, pag nag-liver problem ka sa INH, rifampicin, tatanggalin yung isa. Tanggalin mo na rifampicin. Baka pwede INH pa lang. 1 na lang. O pag ayaw pa rin ng katawan mo, tatanggalin na pareho. Papalitan na iba. Kaya lang yung kapalit, marami ding side effect. Mas mahal, maraming side effect. Mas matagal pa iinumin. Diba? Kaya ganyan po talaga. Hindi po simple maging doktor. Sasabihin nyo na, Doc, sakit ako, ma-infection, bibigay lang to. Bigay natin sa lahat, 99% okay, ay 1% masa side effect. So, ang point is, okay to, tingnan nyo, bantayan nyo, pag okay sa inyo, tuloy nyo. Kaya ako pag nagbibigay ng gamot, konti-konti. Misa 1 day muna, o stop mo muna, o half dose lang muna, tikim-tikim lang muna. Pag kaya na ng katawan mo, go na tayo. Yan ang drug-induced liver failure. May gamot na known, na kilala, mga alternative medicine kasama, anti-TB drugs, painkiller, bodybuilding, protein shakes, antibiotics.
Kaya minsan pag narinig ko sasabihin, Doc, ayoko ng gamot, gusto ko lang supplement. Yung iba gusto ko lang supplement, ayoko ng gamot. Well, hindi po ganun kasimple. Maraming klaseng gamot. May gamot na very safe, may gamot na matatapang, may supplement na very safe, may supplement na matatapang. Oo. Ang dami yan eh. Libo-libo yan eh. So, aaralin mo talaga isa-isa. Iba-iba yung bagay, iba-iba yung reaction sa katawan. Hindi po ganyan ka simple na gano'n. Pros and cons, like chemotherapy. Wala tayong choice, chemotherapy, kung stage 3 cancer. Diba? Papatayin mo yung cancer cells eh. Siyempre, baka maapektuhan din yung normal cells natin. Isa doon yung liver, binabantayan. At iba pang parts. Diba? Pero pag kailangan, kaya nga nakakalbo pa nga sila. Diba? So, ganun po eh. Way and pros and cons. Sasabihin mo, ayoko na lahat yan. Eh, pag inayawan natin lahat, eh, mas talo naman tayo. Di kumalat na lang ng kumalat ng mag-isa yung cancer. May a few herbal supplements. Ito naman, di naman ganun ka-available. Pero, depende po eh. Kaya kung meron kayo iniinom, kung sa akin eh, konti-konti lang itry nyo, paalam nyo muna sa doctor nyo. Kaya, nilagay ko sa first slide ko, consult your doctor, para alam niya ano iniinom mo. Para kung meron kang reaction, kasi yung mga gamot, galing din naman sa halaman. Yung mga gamot, halaman din yan. Oo. Hinalo-halo lang, ginawa na lang gamot. Karamihan doon. Digoxin, Lanoxin, gamot yan eh. Digitalis plant, di ba? Ngayon, yung mga sambong, mga lagundi, nagiging tableta na eh. May reaction talaga, pampaihi eh. So, may epekto siya. May halamang magaganda, meron ding poisonous plant. Diba? Kaya hindi porke halaman, okay agad. Diba? Chemical and solvent. Siyempre, alam niyo naman, may mga chemical na panlinis, pang pesticide, pang fertilizer, na pwede makasira sa atay. Bukod dito, may cancer causing pa itong iba. Kaya nga maingat tayo. Meron tayong protective equipment. Sino ang mas tinatamaan ng liver toxicity? Yan, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, ito yung mga gamot. Pero may mga tao, mas prone sila tamaan. Sino? Yung malakas uminom ng alak. Okay? Pag alcoholic ka, malakas ka uminom ng alak. Siyempre yung alak mismo nakakasira na sa atay. So mas mahina na yung atay mo, matamaan ka pa nitong ilang gamot, mas nagre-react ka. So, sasabihin mo, ba't yung kapitbahay ko, umiinom naman nung TB medicine, baliwala. Ay, ba't ako nagre-react? Posible may sira na yung atay mo. Pwedeng alcoholic ka kasi, pwedeng mataba kinakain mo, may fatty liver ka na, posibleng naka-hepatitis ka na dati, o may iba ka bang problem, or nagkakaedad. Mas may edad na, mas nagsa-side effect na. Okay? Meron ding genetic disposition. May lahi, may gene na mas mahina yung atay. Paano malalaman kung yung gamot mo naapektuhan yung atay? Siyempre, jaundice, nanghihina, naninilaw, blood test. SGPT, SGOT, dapat mga 40, 45 lang yan. Pag lumampas ng 100, yun, medyo mataas na yun. Pag hepatitis, libo na yun. Ultrasound ng atay, CT scan ng atay, minsan liver biopsy para malaman. Okay. Nakakatakot din yung atay. Kailangan bantayan yung atay. Takot tayo sa cirrhosis, takot tayo sa liver cancer. Kaya wag na kumain ng yung sa tabi-tabi. Naku. Gulay na lang. Pag madumi ang kinakain, usually, nagkaka-liver problem. Treatment, tigil yung ano man yun. Tigil yung chemical, yung supplement, yung gamot. Kaya sabi ng doktor, tigil or bawas. Switch sa iba. Okay? Switch sa iba. Tigil yung alak. Dapat pag tinigil na kung ano man yun, gamot o iba pa, dapat in a few days, makaka-recover na dapat ang liver mo. Okay? Sa isa dito, yung paracetamol overdose, which is very common kasi nga, lahat ng bahay may paracetamol. May antidote siya. Ibig sabihin ng antidote, pag binigay ito, gagaling yung pasyente. May pangontra. May biglang parang solution. So, acetylcysteine ang binibigay para ma-counteract yung overdose ng paracetamol.
Sasabihin niya, bakit in-overdose ang paracetamol? Eh, baka nag-break sa boyfriend. Kaya dapat yung gamot natin nakatago. Nakatago. Hospital care, check din kung dehydrated. Okay? So, kailangan po, konsulta tayo sa doktor. Pag nasira yung atay, liver transplant, pero mahirap ang liver transplant. So, konsulta sa doktor, sundin lang, at wag basta-basta iinom ng kung ano-anong gamot. Diba? Basta, kaya sabi ko nga pag pinayo ng doktor, itanong nyo na lang, mas safe po tayo. Salamat.